tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to ha, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Gusto daw i-dismiss. Gusto daw nilang i-dismiss. Tanga talaga ang putang ina nito. Unang-una sa lahat, pinadi-dismiss yan ni Bato de la Rosa. Di sana dinismiss na nila noon. Tsaka, ilang buwan na lang. Ano ba ngayon? September, October, August, September, October, November, December, January, February. 7 months na lang makakapag-file na sila ng bago. Hanggat merong temporary, hanggat merong TRO, hanggat merong motion for reconsideration na i-file dyan sa Supreme Court, putsang ina, hindi sila pwede mag-file ng panibagong impeachment. O kasi nga, yung unang impeachment, hindi pa nare-resolve. Ganun ba gusto nyo? Imbis na makapag-file na kayo ng kaso sa February ng panibagong impeachment, pwedeng gamitin din ng mga senador yan na, ba't may impeachment na naman? Hindi pa nga sumasagot yung Senate, yung Supreme Court. Naka-archive nga, yung articles of impeachment ng 2025. Hindi na pipwede yan. Ano yun? 2 impeachment? Ang didinggin natin, paano kung nag-rule ng nagbago ng desisyon yung Supreme Court o di 2 impeachment yung i-hearing natin? Mga tanga kayo. Kung gano'n ang gusto ninyo at bininbin yung motion for reconsideration ng Supreme Court, bininbin ng 2 taon yan. O di 2 taon na walang impeachment na bago. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Oy. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, ang Boss D. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman po ang inyong Boss D, ang vlogger na hindi nyo dapat iniintindi, ang vlogger na walang silbi sa buhay, ang vlogger na hindi dapat siniseryoso at lalong-lalo na hindi dapat dinidemanda. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Another day, another uratan session. At nandito na naman tayo para pasakitin ang mga ulo at balon-balunan, kasukasuan, isip, puso, kaluluwa ng mga switik, hayop, salot, lahat ng mga buwisit, mga walang silbi sa buhay, putok sa buho, mga surot, lahat ng mga pabigat sa buhay, magnanakaw sa gobyerno, kuratong baliling, lahat ng mga kawatan, manguumit, mambubudol, adik, at lahat ng mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas. Unang-una sa lahat, tayo ay nandito ngayon sa napakagandang syudad ng Madrid dito sa Espanya. Ay, mabuhay ang lahat ng mga kababayan natin dito sa Espanya. At kanina nga, nakasama natin sa dinner ang mga KLC of Spain, of Madrid. Ayan, so meron tayong meet and greet with mga kababayan natin, pinakamamahal nating mga KLCs, mga kapatid sa KOJC. Nag-dinner kami dyan sa napakasarap na na yung buffet. Nag-buffet kami. Dami namin nakain. Tapos nakapagkwentuhan kami and grabe talaga ang suporta ng mga natin, ng mga banateros.
So, sa lahat ng mga Banateros, mga KLC members, miracle workers, full-time workers na na-meet natin dito sa Spain, mabuhay kayo. Salamat sa tiwala. At syempre, maraming salamat po sa sa dinner. Oo, ayan. Ang dami namin nakain at ang dami namin napagkwentuhan. Yan yung mga perks. O kapag na-meet nyo si Boss D, napakadaldal ni Boss D, ang dami nyo mga maririnig ng mga istoryang hindi nyo pa naririnig sa buhay nyo. Oy, kamusta na ba ang inyong mga saloobin? Oy, bagamat marami nang nakapag-content patungkol sa impeachment. Yung pagkaka-archive ng impeachment. Oo, siguro bagamat yan ay napag-usapan na ng ilan, syempre, re-reactionan natin. Iba pag si Boss D ang nag-react. Pag si Boss D ang nag-react, sigurado sa pool. Oo, sa pool hanggang tumbong ng mga may almorana sa gobyerno. Malapit na pala akong umuwi. After po nito, pupunta na po tayo ng Barcelona. At imimit po natin sa Barcelona si Banat Bay. Kasi si Banat Bay po ay pupunta ng Barcelona, and then after ng Barcelona siya ay pupunta ng Paris. Tapos punta siya ng Amsterdam, hindi pala, ng Switzerland sa Geneva. Magmumotor-motor siya, tapos pupunta siya ng huling stop niya diyan sa Amsterdam and The Hague. Alam niyo naman si Banat, mahilig yan maggala-gala. Kaya hopefully, sana makita niyo, pag nakita niyo sa kalsada, meron kayo nakitang kalbo na nakasalamin. Na pakalat-kalat dyan, nakaitim. Si Banat Bay na yan. Wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Lapitan nyo, dilaan nyo na yung muka. Halikan nyo na kagad si Banat Bay yan. Yan. Mailap yan, parang palus yan. Kaya kailangan bilisan nyo kilos. Kung di kayo kikilos agad-agad, makakatakas yan. Sayang, di na naman sila magkikita ni Anharot. Kasi si Anharot daw ay magbabakasyon. Magbabakasyon daw si Anharot. Yung mga araw na nasa Paris, si Banat ba hindi siya magkikita. Sabi ni Anharot nung kanina, sabi niya, Boss Dada, ba't naman ganun? Hindi na kami nagkita. Sabi ko, huwag kayo magkita, huwag kayo mag-alala, baka magkita kayo sa impyerno. Balang araw. Diyos ko po. Ayan na nga mga bossing, at talaga naman na napakalupit ng mga naganap na mga ngayong araw. Napanood nyo ba? Napanood nyo ba yung impeachment? Napakalupit ng impeachment mga bossing, no? Alam ninyo, napakaswerte talaga natin dahil si Rodante Marcoleta ay nasa panig natin. Marami nagsasabi na si Rodante Marcoleta. Sinasabi niya, hindi na siya Duterte. Hindi daw siya part ng Duterte Black. Kesyo ganito, kesyo ganyan, kinakabahan tayo kay Marcoleta. Pero kita niyo naman yung i-deliver ni Marcoleta, hindi ba? Talaga naman, napakahusay ni Marcoleta diyan sa naganap na session diyan sa sa may Senado. Galing. Mag-isa siya. Mag-isa lang siya mga bossing na hinarap lahat ng mga katanungan ng mga senador, lalong-lalo na yung mga walang utak na senador. Yung senador na nagtapos sa One Ball University. Alam niyo yung One Ball University? Eskwela to, dito enjoy ako. Ayan yun. Putang ina, yan yung mga estudyanteng sakit sa ulo. Yan si Tito Soto. Tumanda na sa Senado ang kupal na yan. Utang ina niya, walang pinagkatandaan. Pinagmalaki niya pa na siya ay matagal nang bumuboto para sa minorya. At sabi nga niya, madalas daw
tama siya o baka may tama lang siya. Style mo bulok. Kaya nga sabi ko yan si Tito Soto, baka kaya mainit ang ulo ng kupal na yan. Siguro dahil nangako siya hindi siya tatanggap na sweldo. Mantakin mo, putangin na hindi ka tatanggap na sweldo tas nagtatrabaho ka, kaya mainit ang ulo siguro ng gunggong na yan. Oo, pakinggan natin mga bossing yung maganda yung maganda yung ating naging naging mga highlights ng hearing na yan. Pero ang pinakamaganda na mapakinggan natin syempre, yung mga boto ng ating mga senador, hindi ba? Yung mga boto ng ating mga senador na bakit yun ang binoto nila? Bakit sila bumoto in favor kay Inday Sara? Simulan natin muli sa isang istorya. Syempre, katulad ng ating sinasabi mga bossing, Inday Sara, syempre dami ng problema ng Pilipinas, no. Itong isang senador dito, si Bam Aquino, putang inang yan. Sabi ko sa inyo, hindi kayo dapat nagtitiwala kasi sa bukin ng inang mga Aquino na yan, mga salot sa lipunang mga hayop na yan. Ba't kasi kayo naniniwala dyan kay Bam Aquino Abnoy na yan ano sabi niya noon siya'y nangangampanya pa lang? Tinanong si Tarantado, sabi, "Sir, ano masasabi mo sa impeachment, bla bla bla?" Anong sagot ng gago? Umiikot ako sa buong Pilipinas, hindi naman si Inday Sara ang problema ng bayan natin, putang ina. Ang galing, hindi ba? Sabi ko naman sa inyo, dilawan niyang putang ina niyan Di ba nagpalit yung hayop na yan nagpalit yung kupal na yan ng kulay. Hindi na daw siya dilawan. Hindi na rin daw siya pinklawan, nag-iba na ng partido yung ulol na yan. Ano nangyari? Nag-iba ng partido yung ulol, di ba? Nakita nyo kung anong pinagginawa ng hinayupak na yan. Kunyari, nagpa-endorso sa iglesia, tapos sinasabi, ganito, hindi naman si Inday Sara ang problema, hindi naman impeachment. Ayaw niya ng impeachment noon, pero nung nanalo na ang putang ina, umiiyak. Nung nanalo na, ang putang ina, nagnangangak-ngak. Naggusto na bigla ng impeachment ng kupal. Kaya nga sabi ko, ang ganda talaga nung tandem ni Marcoleta at saka ni Senator Cayetano. Palakpakan natin silang dalawa. Alam nyo, bago natin pag-usapan yung impeachment, gusto ko lang pong ilagay sa inyong isip at puso na ang isang pinaka-rason kung bakit walang impeachment ngayon ay dahil sa petisyon na in-initiate or ipinasa ni Attorney Torion, ni Attorney Delgran, ni Attorney Acosta, at syempre co-petitioner ang Banateros dyan. At hindi yan may papasa kung hindi inutos ni Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan natin. Walang sa totoo lang mga bossing, walang impeachment or walang pinagtatalunan ngayon ang Kongreso at ang Senado kung walang i-final si Attorney Torion. Kasi may final sila Inday Sara, pero ang tinakil po ng ay si Torion. Ngayon, putragis yan. Sabi ko nga sa inyo, itong si Risa Ontiveros, napakasinungaling talaga. Nuknukan na sinungaling ang kupal na yan. Hindi ba meron na niyan? Meron siyang sinight na isang kaso. Meron siyang sinight na isang kaso, mga bossing, na en-bank rule daw. Ibig sabihin, pag en-bank rule, kasi sabi ni Attorney Marcoleta, ni Senator Marcoleta, malabo pa sa ihi ng bagong panganak yan. Mantakin mo, 15 sila. Sa 15, ilan ba yung 12 yata? Ibig sabihin, yung iba, wala lang kasi, pero hindi sila nagpakita ng kanilang ayaw doon sa desisyon nung mayorya. Kaya naging unanimous. Ibig sabihin, lahat ng available na mga justices ay pumabor doon sa reklamo ng constitutionality dahil sa 1-year bar rule.
Actually, isa lang yan sa mga pinopoint out ng ating petition. Sabi ko kasi, binasa ko yan, haba-haba niyan. Dami-dami niyan yung buong petition na yan. Binasa natin yan. Isa lang yun, yung 1-year bar rule sa kanilang sa ating pinitisyon. Isa pa sa ating mga inirereklamo is yung manner ng pagpapapirma nila. O naintindihan ba ng mga congressman yung kanilang pinirmahan? Nabigyan ba yung mga congressman lahat sila ng kopya noong articles of impeachment na yun at napag-aralan ba nila? Enough ba yung time na mapag-aralan nila yun at bago pirmahan? Kasi nga, mga bossing, ang isang tao para mapag-aralan mo yung ilang pages, maintindihan mo yun, it will take you time. Kaya nga nung kinumpute yan nila Attorney Vic Rodriguez, lumabas, mga bossing, na hindi enough yung isang buong araw para mabasa ng 200 mahigit na congressman at mapirmahan yan. It turned out, according to Senator Marcoleta, which was a congressman before, hindi siya nakatanggap ng papeles na yan. So, ibig sabihin, kung hindi siya nakatanggap ng papeles na yan, hindi lahat nakatanggap ng papeles na yan, even Toby Chanko hindi nakatanggap ng papeles na yan, ibig sabihin, putang ina, kapalpakan niyang proseso ng pagpapa-impeach nila. Pigil na pigil, bitin na bitin. At talaga namang pilit na pilit. Oo, di ba? So yun yung mga sinight natin dyan. At yun, actually, isa nga lang ang inano ng Supreme Court eh. Di ba? Hinihingi nga ng Supreme Court. Di ba? Hinihingi ng Supreme Court sa Congress na ipaliwanag nila. Nagtatanong ang Supreme Court, ito bang mga bagay na ito ginawa nyo? Mantakin mo ang sagot ng Solicitor General. Ang sagot ng Solicitor General, wala kayong pakialam. Hindi kayo dapat nagtatanong niyan. Aba, ganun ba? O sige, kung ganyan ang natin, kung ganyan ang usapan natin, ayaw nyo kaming nagtatanong sa inyo, o didesisyonan namin yan. O ngayon, dinesisyonan nila. Anong ginawa ng Congress? Ngak-ngak. Iyak ng iyak. Ang yan. Hayop na buhay na ito. Kaya ayan, talaga naman excited tayong i-discuss ito. Kaya lang ngayon tayo nagkaroon ng pagkakataon dahil sobrang busy rin natin. Pero huwag kayong mag-alala. Malapit na ako umuwi at malapit na tayo magtagpo-tagpo ulit sa studio natin. Makakapanood na kayo ng talagang quality vlog. Pero quality naman to kahit papaano. Wala nga lang tayong mga background na magaganda. Pero maganda naman ang background natin So, yun nga ang napag-usapan doon at ang galing ng pagkakabanat ni Marcoleta. Sa mga example ni Marcoleta ganito. Kapag ka ikaw nanligaw ka at binasted ka na. Binasted ka na, ayaw niya sa'yo. Siguro papayag siya na maging magkaibigan kayo, pero kung liligawan mo ulit siya, utangin na babastirin ka niya ulit. Yun ang pinakamasaklap na katotohanan. Ngayon, ganito kasi ang sitwasyon. Noong una, di ba, minadali nila. Merong 3, in-archive nila yung 3. Tapos yung pang-4, yun yung ipinasa nila. Palpak. Doon pa lang, palpak na. The fact na nag-archive ka ng 3, ibig sabihin, may 3 nauna na articles of impeachment or impeachment complaint kay Inday Sara bago itong pang-4. So doon pa lang wala na eh. Hindi ba? So anong i-reverse pa doon? Sabi ni Tito Soto kasi hindi nila naiintindihan yung adjournment, yung break, di daw naiintindihan ng Korte Suprema. Ulul. Utangin na ka, mas magaling ka pa sa Korte Suprema, sa One Ball University ka lang nagtapos. Komedyante ka tapos gusto mo mas magaling ka kaysa sa mga huwes sa Supreme Court, kupal ka. So ngayon, mga bossing, nagtatalo-talo sila tungkol doon, pero mantakin mo sa dami-dami nila, isa lang ang naging katapat nila, si Rodante Marcoleta lang. At alam mo ba, tayo na to si Risa Ontiveros, nagsinungaling pa. Hoy Risa Ontiveros, minsan ka na magsisinungaling, nagsinungaling ka pa. Hayop, napakasinungaling mo talaga.
Meron siyang isinight na isang en banc rule daw na ni-reverse kalaunan. Putang ina, yung Supreme Court mismo ang nag-debunk sa kanya. Sabi sa kanya, "Hoy Risa, sinungaling ka. Fake news peddler ka, talagang kupal ka. Bakit? Utang ina, hindi totoo yung sinasabi mo. Anong pinagsasasabi mo? Mas marunong ka pa sa amin." Biglang nag-reverse siya. Nag-correction siya sa kanyang post. May ang lakas pa ng loob, pinost pa ng putang ina. Ay, yung binago ng binago yung niya ng Supreme Court. O, anong nangyari? O, inano ng Supreme Court, dinibunk ng Supreme Court. Ang sabi niya ngayon, okay lang magkamali. Basta importante, meron pa akong isang tama ako. Tangina, sabi ko nga, Risa Ontiveros, hindi ba? Di ba, Risa Ontiveros, sinasabi ko na sa iyan na kapag meron kang 10 ebidensya, isa sa 10 ebidensya na yun, peke, yung siyam, totoo. Lahat nung 10 na yun, peke na yun. Kung merong proseso, may proseso at merong 5 steps na dadaanan, yung proseso na yan, shortcut mo, hindi ka dumaan sa pangatlo. Hindi ka dumaan sa pangatlo, putang ina, wala na, palpak na yung proseso mo kasi nga hindi ka dumaan sa proseso. So ngayon, kupal, parang pinagmamalaki niya pa na okay lang, nagkamali ako, at least tinanggap ko. Gago, kaya mo tinanggap yung pagkakamali mo, ikinurek ka mismo nung sinasite mo. Yung kinukot mo, kinurek ka mismo, putang ina, kasi nga tatanga-tanga kayo ng assistant mo. Wala ka namang alam, bobo ka eh. Sa cellphone ka lang naman nakadepende. Kung ano lumabas kay ChatGPT, putang inang yan, gamit-gamit naman ng utak, wag puro ChatGPT. Ang dami mo nang binabayaran mga abogado nag-aabot sa'yo ng index card, putang ina, sa sobrang tatanga ng mga yan, nag-ChatGPT ka pa. Buisit ka. So ngayon mga bossing, pakinggan natin. So matotal, lahat bumoto actually in favor. Si Lacson mismo na hindi naniniwala kay Marcoleta, nag-abstain pa. Putang ina, lilima na nga lang kayo eh. Kiko Pangilinan, si Aquino, tawag dito, si Soto, si Risa Ontiveros at saka si Lacson. Lilima kayong tanga. Tangina na, bawasan pa kayo ng isa. Lilima na lang kayo, hindi nyo pa nakumbinsi yung kaibigan nyo. Puta, ito nakakatawa. Kaya nakakapartido nila, si Lito Lapid, putang ina, hindi pa sila kinampihan. Tangina nyo. Ngayon, eto mga bossing, yung pakinggan natin at reaksyonan natin yung napaka-historic ito mga bossing. Napakaganda netong mga paliwanag ng ating mga senador dito. Bakit sila bumoto ng no, ha? Eto, pakinggan natin yung unang-una, si Cayetano. Ano ang masasabi niya? Si Cayetano talaga ang bumuhat eh. Actually, nung si Senator Bato de la Rosa yung nagpapadismiss, anong ginawa ni Cayetano? Huwag dismiss. Masyadong mabigat yung dismiss, sir. Bias tayo, pero huwag naman sobra-sobra. Ganito lang gawin natin. Since nakikita mo na may mali, at ako din nakikita ko na may mali, at sigurado ako, mga kasamahan natin dito may nakikitang mali. So, pagka dinismiss natin yan, baka hindi pa nila iboto yan. Pag dismissal, baka hindi tayo makakuha ng boto. Ganun kagaling yan si Cayetano. Kaya ang ginawa niya, Senator Bato, baguhin mo yung motion mo, gawin mo na lang remanding. Remanding, ibig sabihin yung articles of impeachment, ibalik mo sa Kongreso dahil depektibo, tapos ayusin nila at ipaliwanag nila, klaruhin nila yung mga bagay-bagay bago nila ibalik sa atin. Ang galing ni Cayetano doon. Ngayon, si Marcoleta, ang ganda rin ng kanyang request, ang ganda ng kanyang privilege speech. And then, doon sa dulo, dismissal. Anong ginawa nito ni Cayetano? Sabi ni Cayetano, wag dismissal kasi pag dismissal, baka hindi pa tayo makakuha ng boto niyan. Baka imbis na ilan ba yung Imbis na 19 votes yung makukuha natin, baka maging 10-10 lang yan. So, hindi natin makuha full. So,
Gawin natin archive. Pagandahin natin. I-archive natin. Oo. So, ibig sabihin, isang tabi na muna natin yan dahil ano naman na yan, depektibo na yan, hindi na tayo magkukonvene bilang impeachment court. O, dahil in the first place, according to Supreme Court, walang jurisdiction ang Senado dahil unang-una sa lahat, hindi yan dapat napunta sa kanya kasi nga illegal ang sistema ng paggawa ng articles of impeachment. So, ito ang masasabi ni Cayetano na napakaganda at ating pakinggan at ating reaksyonan. Ng Philippine Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of... Binabasa niya dito yung preamble kasi nung ako'y nag-aaral, meron akong consti. Yung consti 1 ko, ito papasaulo sa preamble. Oh, we the sovereign people, ipapasaulo sa yan, pag di mo na sa ulo yan, bagsak ka. Oh, so sasauluhin mo yan, yung preamble na yan. Ano ba yung preamble? Oh, ito, ibabasahin ni Cayetano. Of Almighty God, in order to build a just and humane society, and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. Nanumpa po tayo na susundin natin itong Constitution na to. Madali pong sumumpa, mahirap to pa rin. Madali pong sumumpa na susundin kung naniniwala tayo sa desisyon. Paano kung hindi tayo naniniwala sa desisyon? Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President... Napakaganda nung sinabi na yan ni Cayetano na dapat naintindihan nating lahat. Madaling sundan yung batas kapag para sa'yo. Pagka pabor sa'yo, madaling sundan. Pero in general, dapat yung batas, anuman ang resulta, pabor sa'yo o hindi, since batas yan, dapat susundin mo yan. Bakit? Kasi kung wala tayong batas na sinusundan, putang ina yan, para tayong Wild Wild West. Alam niyo yung Wild Wild West? Nung panahon ng mga matatanda diyan sa West, diyan sa Amerika, walang batas. Ang batas diyan kung sino yung pinakamagaling bumaril. Yun ang batas diyan. So ang gagawin nila diyan, magkaaway kayong dalawa o sino ang tama at sino ang mali sa inyo, trial by combat tayo. Trial by combat, ibig sabihin mag-aaway kayong dalawa, kung sinong mamatay, yun ang talo. Kung sinong mabuhay, yun ang panalo. So, wala pang batas noon, kaya ganun. Ang batas is kung sino yung pinakamalakas o ganun ang nangyayari. Nilagyan po ng batas para magkapantay-pantay ang mga tao, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. To put order at maging sibilisado tayo lahat ng mga tao sa mundo. Sa Pilipinas na lang, sige, naggumawa tayo ng konstitusyon para meron tayong susundan at meron tayong, kumbaga meron tayong boundaries between mga unggoy, chongo at mga chimpanzee at mga Pilipino. Okay? Kasi kung wala tayong sinusundan na batas, walang konstitusyon, putang ina, baka kasama natin sa Mega Mall na mamasyal yung mga gorilya at saka yung mga unggoy sa Manila. So, tama, mali. Ngayon, nagkaroon ng batas. So ikaw bilang isang tao na marunong umintindi, ito yung mga batas natin, nakakaintindi ka naman, nakakabasa ka, may comprehension ka naman, maiintindihan mo ngayon yan. Hindi mo ngayon gagawin kasi bawal. Ngayon, yung mga unggoy, putang inang yan, ituro mo sa kanila yung batas na yan, di nila maintindihan yan. Bakit? Kasi nga, unggoy sila eh. So, walang batas sa kanila. Putang ina, pag nakita nila yung saging, kukunin nila yan. Kakainin nila yung saging na yan kahit kanino yan. Magsusuntukan pa yung mga unggoy na yan, mag-uunahan yan sa saging. So, ang nag-separate sa tao at sa hayop, ang nagse-separate sa civilization at sa pagiging caveman is itong mga batas na ito. Ngayon yung batas, masakit man sa loob mo, pero madalas hindi yan pabor sa iyo.
Anong gagawin mo? Putsang inang yan. Yun yung sinasabi dito ni Cayetano na kung ikaw ay isang tao na sibilisado at ito ang sinasabi ng batas, sumunod ka. Kasi kung hindi ka susunod sa batas, putang ina, unggoy ka. Unggoy. Kaya itong mga putang ina mga congressman na to, ito si Tito Soto na to, pag binigyan mo na saging yan, ang bilis niyan. Kukunin niya agad kasi putang ina sa issue ng impeachment ni BP Sara, nagpapakaunggoy si Gago. Bakit? May utos na Supreme Court eh. Ang Supreme Court ang pinakamataas. O tapos, hindi mo susundin. Bakit? Kasi kalaban si BP Sara. Putang inang yan, di unggoy ka. Ibig sabihin, may batas na, nagbagsak na ng desisyon, hindi mo pa sinunod. Anong kaibahan mo sa mga taga Manila, so? Diretso. Marcos, at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte. Will I have the courage to follow the same decision? That is the test I apply to myself today. Tinignan ko po ang Supreme Court decision. Solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan sa House to initiate impeachment. February. Exactly. Putang ina itong mga congressman na to eh. May mga nagsasaya pa si Chua parang tanga. Sinasabi pa ni Chua na pinagkait sa taong bayan ng due process. Pukin ang ina nyo. Kayo unang-unang sa lahat ang di dumaan sa due process, tarantado. Tapos ngayon sasabihin nyo pinagkait sa taong bayan yung due process, mga gonggong. Kung sumunod kayo sa tamang proseso, edi sana putang ina merong impeachment na na hini-hear ngayon dyan sa Senate. Eh wala eh. Palpak eh. O kung sana sumunod kayo, edi sana walang problema. Hindi kayo sumunod tapos nagagalit kayo, due process. Eh, wala nga kayong due process. February 6 po, sigurado yan. In fact, before February 6, may Quadcom na. Magiging Glorieta na yan soon. Oh, Quadcom, Glorieta Bars yun. Kasi ang quad, baka hindi nyo naiintindihan. Sabi mo sinasabi nito ni Cayetano. Yung quad kasi, dating quad yun. O quad, 1, 2, 3, 4 na yun, naging Glorieta na. Diyan sa Makati yun, no? Glorieta 1, 2, 3, 4, 5 na yun. Dahil nga may quad, baka magka-Glorieta. So, ang sinasabi dito ni Cayetano, hindi naman sinasabi kasi nila na baka mawala na mai-impeach. Mga tanga. Ang dinisqualify lang ng dito, ng Supreme Court, yung articles of impeachment para kay BP Sara. Next year, pwede pa naman kayong mag-file. Tanginan nyo, ang dami nyong iniiyak. Mag-file kayo ulit tapos sundin nyo na yung sistema, yung proseso. Para hindi ba matuloy. Kasi mantakin mo, ayaw na nga ng Senado ito dahil waste of time, waste of money at alam nila na pamumulitika lang ito. Bukod sa Senado, ayaw ng presidente ng Pilipinas. Diba? Sabi ng presidente ng Pilipinas, ayaw niya ng impeachment. Co-equal body ninyo yan. Pagkatapos nun, ayaw pa ng Supreme Court. Mantakin mo, 3 co-equal body, hindi pala 3, 2.5. Kasi 3 yan supposedly, judiciary, di ba? Yung legislative tsaka executive. So executive at kalahati ng legislative, ayaw. Tapos, yung judiciary, umayaw din. Ang talagang gusto lang ng impeachment, Congress lang. So, 2.5. 2.5. Imagine, nahati. Anak ng tinapay, yung 2 co-equal body ayaw ng impeachment. Pati yung Senate na supposedly nagkakaisa yan with Congress. Pero, mantakin mo, naiwan yung Congress sa ibaba. Alam mo kung bakit? Tangina, paano? Bayad na sila according to Marcoleta, nagkabayaran daw. Sinabi din ni Toby Chanco yun. Again, pwede pa rin pong magkaroon ng impeachment. Pwede. Malayang-malaya pa rin ng Congress na makapag-pa-impeach. Nagsasasabi ninyong tapos na, wala nang mai-impeach kapag kaganyan. Kapag sinundan ng mga susunod pang mga complaint yung gagawin ng Congress, wala na talagang mai-impeach. Wala nang mai-impeach kapag katarantado ang Congress.
Kailangan ng Congress sumunod sa sistema, sumunod sa proseso. Sigurado ko marami pa kayong may i-impeach, pero wag nyo kasing madaliin. Dumaan kayo sa tamang proseso. There's no shortcut to success, ika nga. Oo, walang shortcut. Diyos mio. Dumaan tayo sa tamang proseso. Sabi nga ni Inday Sara, sa totoo lang, okay na naman sa akin yung... Okay nga lang sa akin yung mag-impeachment. Puta, ready na kami. Tagal-tagal na namin nagpe-prepare para dyan wala, pinatay nyo. Wala na ako magagawa dyan. Oo, hindi na siguro ako may kasalanan yan, di ba? Ayaw ng presidente, ayaw ng Supreme Court, ayaw ng Senado, o Congress nang may problema. O, hindi ba? Tuloy-tuloy po yan, yung mga investigasyon na yon. Kasi ganun ang politika sa Pilipinas. I hope yung sa baha, imbestigahan din. I hope yung sa corruption, sa smuggling, sa karami-rami nating utang, not only nung 6 years old siya, papatayin mo ba siya? Ang hirap sagutin nun. Of course, for us who believe that thou shall not murder, ang sagot madali. But what if you could have prevented the worst human rights violations in the world, the Holocaust? What if you could have prevented such fire of fascism that it actually swept? Kung hindi ako nagkakamali, nag-Time Magazine of the Year pa si Hitler. I wonder what our answer is. But I know my answer here today. If you kill Hitler when you are 6 years old, if you justify the ends by the means, you will create more Hitlers. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Pero sa tamang panahon at tamang proseso. Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso. Mali. Tamang panahon at tamang proseso. Ano bang hindi maintindihan ng mga kupal ng mga congressman na to? Ano bang hindi maintindihan ni Tito Soto na sa putang ina tanda-tandaan niya na nakikinig ng mga debate tungkol sa batas? Anong hindi niya maintindihan dito? Anong hindi niya maintindihan doon sa sinasabi ng Congress na final and executory? Agad-agad, forthwith na naman. O, agad-agad i-implement yan. Kahit na merong motion for reconsideration, the fact na merong rule, di ba? The fact na sinasabi doon sa Supreme Court ruling na agad-agad ipatupad na ito. Tangin na ibig sabihin now na, ngayon na. Anong sinasabi niyong motion for reconsideration, mga hayop kayo? Tangin na kay General Torre, walang motion for reconsideration. Pukin ang ina ninyo. Alam ninyo nung pinadala nyo si Pangulong Duterte sa The Hague, ha? Hayop kayo. Nag-motion sila sa Supreme Court. Putang ina nyo, pinadala nyo pa rin si Pangulong Duterte sa The Hague. Bakit? Nagmamadali din kayo, di ba? Kahit na dapat si Pangulong Duterte dumaan sa proper judicial authority, hindi nyo ginawa. Dinala nyo pa rin dun sa The Hague, pero hindi kayo nagre-reklamo na hindi dumaan sa proseso si Torre. Kahit nasandamukan lang mga temporary restraining order na i-final during nung time na si Pangulong Duterte ay kinikidnap dyan sa Villamor Air Base. Illegal na dinitain sa Villamor Air Base. O hindi ba minadali nyo pa din na dalhin si Pangulong Duterte doon? Tapos ngayon nagagalit kayo dito? Nagagalit kayo dito na may desisyon ang Supreme Court at may basihan yung mga senador para yung Supreme Court ruling ilarga? Pagdesisyonan base sa Supreme Court ruling, mga hayop kayo. So kapag pabor sa inyo, putang ina, gustong-gusto nyo. Si Pangulong Duterte hindi dumaan sa due process, tapos kayo humihingi kayo ng due process. Anak ng tinapay ang kakapal, ang titigas ng mga mukha nyo, mas matigas pa sa sa bagel. Kahit isausaw kayo sa kape, hindi lalambot yung mga pagmumukha ninyong matitigas. Hindi ba? Yun lang yun eh. Di ba? Ano ang pakiramdam noong tinarantado? Nung feeling mo tinarantado ka? Di ba gigil na gigil kayo? Imagine ninyo anong pakiramdam ng mga Pilipino na hindi nyo pinadaan si Pangulong Duterte sa due process, na si Pastor Apollo Kibuloy hanggang ngayon nakakulong dahil hindi dumadaan sa due process.
nais ko lang pong ipaintindi sa mga congressman na hindi po kayo Diyos, okay? Hindi po lahat ng mga gusto natin matutupad. Kaya dito sa bagay na ito, meron pong desisyon ng Korte Suprema. Kasi kung hindi natin susundin ng Korte Suprema, sinong susundin ng tao? Hindi susundin ng Korte Suprema kung wala kayong respeto sa Korte Suprema, bakit kayo irerespeto ng tao? So magkakaroon tayo ng constitutional crisis at pag nagkaroon ng constitutional crisis, ano ba yung constitutional crisis? Yung putang inang yan, wala na magpapatalo sa kanila. Yung lahat sila magagaling. Yung lahat sila matatalino, lahat sila tama. So kanino ngayon susunod yung tao? Magkakaroon ng krisis, magkakaroon ng gulo, baka magkaroon pa ng civil war dahil dyan. Gago to mga congressman na to, mga walang utak eh. Ang panahon. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Sana po kung ano ang cause ng pagkabansot or stunting yung corruption, ganun din. Araw-araw talagang wag natin tantanan. Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, our friends. Ito pinakamaganda ha. Ito yung pinakamaganda sa lahat ng rito, ng sinabi ni Cayetano. Kasi maraming mga political analyst na putang ina niyan, pag in-interview ng mainstream media, lahat galit kay Sara. Wala silang ini-interview na pro-Duterte na mga political analyst. Ngayon, ang nagtatanggol na lang sa mga Duterte, yung mga vloggers na lang. Oo, yung mga vloggers na normal na tao, ako, normal na tao ako, vlogger ako, mahal ko mga Duterte. Bakit? Kasi nakita ko personal kung ano yung nagawa nila sa bayang Pilipinas at personal, noong panahon ni Pangulong Duterte, gumanda talaga buhay ng Pilipino. Isa na nga yung train law. Ako sa akin yung train law, ang laking naitulong sa akin yan. Bakit? Kasi ang laki ng take home ko. Dati, ang kaltas ng tax ko, putangin na mula ulo mula apari hanggang hulo. Pero nung nagkaroon ng train law kay Pangulong Duterte, yung take home ko lumaki, yung income tax ko lumiit. Tumaas yung mga taxes tumaas ang sin tax, tumaas ang taxes sa ibang sa ibang mga serbisyo, pero mas malaki na yung perang inuuwi ko kada sweldo. Dati napupunta lang sa gobyerno mga magnanakaw. Ngayon, napupunta na sa akin. Yan yung kagandahan nung isang magandang nagawa ni Pangulong Duterte. Isa pa, yung 10-year na passport, yung 10-year na lisensya. Yan yung mga napakinabangan ko talaga. Ano pa, yung safety. Yung bumalik yung tiwala natin sa mga pulis dahil tinaas niya yung moral ng mga pulis. Yan yung mga bagay na gusto natin, na nagustuhan natin. Hindi ba? So tayo, sinasabi natin yun. Di ba? At walang pag-aalinlangan na nagpapasalamat tayo kay Pangulong Duterte dahil ginawa niya yun para sa atin. Tapos itong mga political analyst na mga hayop na ito, na nagtatali-talinuhan, na putang ina, kung makabintang kay Inday Sara, akala mo, alam nila kung ano yung nangyari, kitang-kita na nga na politika lang ito. Pero kung makapag-analyze, putang ina lahat, puros against kay VP Sara. Hindi ba? Maganda yung pagkaka-call out sa kanila ni ni Cayetano. The vloggers, yung iba nandito, political analyst, advocate, school deans, etc. Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan ng fake news. Alam nyo po, marami tayong... lagi na lang vlogger sinasabihan na fake news. Pero puta, fake news ang ABS-CBN, fake news si Bongbong, fake news si Risa Ontiveros. Di ba? Laging vlogger ang fake news. Pero kaya sinisiraan nila ang vlogger. Alam mo kung bakit? Kaya nila sinisiraan ng vlogger kasi yung vlogger hindi nila kayang kontrolin. Political analyst ngayon, di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate champions a specific cause, policy, or interest group to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin. Yun ang mali.
Halimbawa, si Heydaria na kupal. Sasabihin niya, political analyst siya. When you are analyzing, dapat nasa gitna ka. Political analyst ka nga eh, hindi ba? Ina-analyze mo yung mga bagay-bagay according to its merits, hindi ba? According to kung ano yung facts, hindi ba? Pero kapag putsang ina, meron kang agenda, sirain si Inday Sara. Tapos magpapa-interview ka sa media, sasabihin mo analyst ka, tanga ka. Sabihin mo advocate ka ng ng mga anti-Sara, ganun. Anti-Duterte, diretsuhin mo na. Kaya bakit mo pa kailangan magpanggap na analyst ka kung sa lahat na lang ng mga analyzations mo mali ang mga Duterte. Anti-Duterte, propagandist ka, ganun. Advocate. Meron kang ipinupush na advokasya mo, which is sirain si Inday Sara at hindi manalo. Umamin ka na, Heydarian, tsaka kung sino-sino pa kayong mga yamas, umamin na kayo na anti-Duterte lang kayo, hindi kayo analyst. Oo, hindi kayo analyst, obstructionist kayo ng mga Duterte. Yun ang totoo. Ako, ay may political analyst, hindi. Political commentator ako. I comment about politics. Pero advocate ako. Advocate ako ng mga Duterte. Ipinapakita ko, intindi ko araw-araw, maya kung gaano kagaling ang mga Duterte. So I can call myself a Duterte vlogger, let's just say. At least umaamin kami na Duterte vlogger kami. At least umaamin kami na Pastor Apollo Kibuloy vlogger kami, na mga advocates kami ni Pastor Apollo Kibuloy ng mga gawain ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nagawa ni Pangulong Duterte, we're all advocates of that. Pero hindi kami pupunta diyan at magpapanggap na political analyst, hindi political analyst. Hindi katulad ng mga kupal na yan na nagpapanggap ng mga political analyst pero bias naman. Political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente, nililito mo pa ang tao eh. Ganun din po, ilan beses kami binugbog dito nung iba, na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saan kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya, dismiss. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan. Tama, di ba? If it's an eye for an eye, the whole world will be blind or will get blind. Tama ba? Hindi, ibig lang talagang sabihin nito, we should follow the rules. We should follow decisions. Especially decisions nung mga taong talagang dapat na nagdidesisyon tungkol sa mga bagay-bagay. We should follow it. Because kung parang wild west na tayo, para na tayong The Purge na kung ano yung sa akin, yun yung tama. Kung ano yung sa'yo, yun yung tama. Para magkaalaman tayo, magpatayan na tayong dalawa. Para malaman natin kung sino totoo. Kung ganun, walang mangyayari talaga. Mauubos ang lahi ng mga earthlings. At sabi nga ni Mahatma Gandhi, mabubulag tayong lahat. Kung hindi tayo susunod at magtutusokan tayo ng mata sa tuwing meron tayong pagtatalunan pagka naagrabyado mo ko, natusok mo yung mata ko, tutusukin ko rin yung mata mo, di bulag tayo pareho, lahat tayo magiging ganyan na. Napakaganda nga ng mga sinasabi dito ni Cayetano. Makikita mo ang tatalino talaga ng mga Duterte-aligned na mga senators. Tingnan mo si Rizal Tiveros. Tingnan mo si Bam Aquino. At saka tingnan mo si Kiko Pangilinan. Putang inakalam. Ang tagal ng mga senador. Putya, hindi pa nila naiintindihan yung mga pinag-uusapan sa Senado. Buti pa si Lito Lapid kahit papaano. Ang taong bayan. Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang ang opinion ni Alan Cayetano? Isa lang naman ako Ang opinion ni Joel Villanueva.
ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya. Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat Na nga eh, tangin na kasi itong mga congressman to kung makapagsalita. Itong boses ko ay boses ng taong bayan. Gago. Tangin na mo, ikaw lang kumita dyan sa pirma mo tapos gusto mo boses ng taong bayan. Hindi mo nga nabalatuan yung constituencies mo, yung constituents mo, hayop ka. Tapos gusto mo boses na ng distrito mo yan. Yan yung sinasabi ni Valeriano eh. Yung boto ko ay boto ng constituents ko. Kaya nga nanalo ako sa pangatlong pagkakataon bilang congressman eh. Bakit? O kasi nga, pinagkakatiwalaan ako ng tao. So, pinagkakatiwalaan ka ng tao siguro. Pero, hindi mo pwedeng sabihin na yung boto mo, boto rin nila. Ulol. Di sana, bago ka bumoto, pumunta ka sa distrito mo, tapos tumayo ka sa entablado, o lahat ng mga tagas-distrito ko, taas ang kamay. Kung pipirma ako dito o hindi ka nga nagpaganon, tarantado. So, opinion mo lang yan. Huwag niyong gamitin ng taong bayan, lalong-lalo na itong mga buwaka ng inang mga makabayan ng mga rebelding mga hayop na ito. Na ang lakas ng loob gumamit ng boses ng taong bayan, pero putang ina, taong bayan din kami. Hindi naman ako pupapayag na boses kita. Lalo na isinde niya ng yung labi. Hayop na yan diretso kay Tano. Ang ganda ng mga binibitawan mo rito. makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of, yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Yun ang pinakamaganda. Ayaw nyo? Talunin nyo. Oh, di ba? Ikaw, Romualdez, magaling ka. Oh, ligawan mo tao, tas iboto ka, ganun. Oh, kung ayaw nyo talagang manalo si Inday Sara sa 2028, galingan nyo magtrabaho. Lagpasan nyo yung talino ni Inday Sara. Lagpasan nyo yung mga na-achieve niya sa Davao. Simple. Bakit pa kailangan nating as early as 2022 nakafocus na tayo sa 2028? Bakit hindi na lang tayo nagtrabaho? Nagtrabaho sana kayo para sa mamamayang Pilipino. Sana yung 6 na taon, sana inaayos nyo. Yung 6 na taon, sana hindi kayo nagnakaw, sana interes ng taong bayan yung inatupag ninyo. Maniwala kayo, tatalunin nyo si Inday. Bakit? O kasi kung mas magaling kayo kay Inday, hindi mananalo si Inday sa inyo. Kaya lang, iyon nga kasi ang problema. Hindi nyo kayang talunin si Inday, kaya sinisira ninyo. Paano kayo nakakatulog sa gabi? Paano kayo nakakatulog sa gabi na pinapaniwala nyo yung sarili nyo na masamang tao yung mga Duterte, pero alam nyo naman sa mga puso ninyo na maayos na mga tao yan? Paano kayo nakakapagdasal linggo-linggo? Paano kayo humaharap sa mga pamilya ninyo na nagsisinungaling kayo sa taong bayan? Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach, pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to Filipino people for the opportunity. Ito, pakinggan naman natin. Napakaganda noong sinabi ni Cayetano, 10K bigas, 10K bigas kayo, mga gago kayo eh. Tangin na nyo, hindi kayo magtrabaho, hingi kayo ng 10K na bigas. 10K kada pamilya, 10K na kada pamilya, mga kupal kayo. Kita nyo, ang galing ni 10K kada pamilya, di ba? Ang ninyo, kung makaapi kayo sa mga Cayetano, kala nyo mas matalino kayo sa kanila. Ganyang kagaling yung magkapatid na Cayetano na yan. No? Kaya nga sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo, Congress, tinan nyo Congress ha, kung hindi kayo mga gago. Kakampi nyo na si Tulfo, putang ina, hindi pa sumama sa inyo. Mantakin mo, pumirma si Erwin Tulfo. Ay, hindi yata pumirma si Erwin, no? Sa impeachment. O anyways, pumirma o hindi.
Putya, gusto na niya ng impeachment pero pagdating dito sa botohan, hindi siya bumoto. Alam niyo kung bakit? Putang ina, walang kwenta talaga yung pinaggagawa niyo. Nabudol kayo ni Tulfo. Putang ina, kala niyo kakampi niyo si Tulfo, ha? Nabudol din kayo ni nabudol kayo ni Mig Zubiri, nabudol kayo ni ni Villanueva, nabudol kayo nito ni Lito Lapid. Tangina niyo, kala niyo, ha? Yan yung sinasabi ko, di ba? Di ba nag-analyze tayo? Nag-analyze tayo kahit di naman tayo political analyst, di ba? Inanalyze natin, sabi natin, itong senador na to, mapupunta dito. O, pucha yan. Si Bam Aquino lang yung nakita natin Si Bam Aquino lang yung lumipat O, kasi putang ina, traidor pala talaga O, kahit ako, umasa din ako na pakikinggan niya ng Iglesia ni Cristo Pero putang ina, oy, Iglesia! Sino-sino kasing kinakampanya nyo Ayan kinampanya nyo si Bam. Ayaw nyo ng impeachment pero si Bam gusto. Walang iya. Sinayang nyo yung endorsement nyo kay Bam. Sana nag-endorse na lang kayo ng isang Duterte pa. Di sana mas maraming kakampi si Marcoleta. Di ba? O ito maganda rin to. Pakinggan ninyo ang sasabihin ni Chis Escudero at pakinggan ninyo kung paano niya ilampaso yung mga kupal na mga congressman na walang alam kung di magnakaw lang sa bayang Pilipinas. The Senate President is recognized to explain his vote. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, sa mga minamahal na kababayan. For many of us, the past 2 weeks have proven to be an exasperating, mentally and emotionally exhausting experience. Both sides have fought bitterly a dialectical struggle to articulate what they respectively believe to be the correct position or view on the issues involved. Passions had run high as demonstrators, whether for or against impeachment, took to the streets armed with their familiar slogans and chants to air their voice on the matter. Various sectors of society, from business, retired military, academe, denominations of faith, offered suggestions for a return to a state of normalcy in the official relations of governmental branches. Through all these, and as early as the time when the articles of impeachment had been constituted, the court was specifically asked, told, urged, and argued to take no action of any kind and form with respect to the prosecution by the House of Representatives of the impeachment complaint. When the present petitions were knocking, so to speak, at the doorsteps of the court, the same clamor for non-interference was made through what are now arguments of lack of jurisdiction, non-justiciability, and judicial self-restraint, aimed at halting the court from any move that may have a bearing on the impeachment proceedings. The court did not heed the call to adopt a hands-off stance as far as the question of constitutionality of initiating the impeachment complaint is concerned. What lies in here, is an issue of genuine constitutional material which only the court can properly and competently address and adjudicate in accordance with clear-cut allocation of powers under our system. The claim, therefore, that the court, by judicially entangling itself with the process of impeachment, has effectively set up a regime of judicial supremacy is patently without basis in fact and in law, because it is not at all the business of the court to assert dominance, judicial dominance, over the other two great branches of government. Rather, judicial authority, highest judicial authority. Hindi naman nag-uutos ang Supreme Court Hindi naman inuutosan ng Supreme Court ang Congress how they do their jobs. Hindi naman nangihimasok ang Supreme Court sa duties ng mga senador. Hindi naman nangihimasok ang Supreme Court sa duties ng presidente. Merong kasong i-file sa kanya at according sa kanilang deliberasyon, ilan sila ang nag-deliberate, nagtalo-talo tungkol dito at nagdesisyon na pare-pareho na illegal itong pagsasampa ng impeachment na ito. So sila, Supreme Court ang final arbiter, ang referee. Supreme Court ang referee ng lahat ng mga pagtatalo-talo ng mga naggagaling-galingan sa batas, kasi Supreme Court nga lang, yun nga ang trabaho ng Supreme Court, mag-interpret ng batas. Di porket abogado ka na, pwede ka na mag-interpret ng batas. Baka ito interpretation mo, pero ang final say nasa Supreme Court. Pinakialaman ng Supreme Court ang Senado, ang impeachment court. Hindi, inutusan lang niya yung impeachment court na illegal itong pagsasampa ng kaso. Therefore, null and void ito at wala kayong jurisdiction. Hindi nyo dapat to i-hearing. Hindi ba? Nakialam? Hindi. Nagturo.
ng tama. Ito yung tamang gawin. Oo. So, ang Senate, may choice kung susunod o hindi. Merong 4 na tanga, hindi marunong sumunod. Palibasa, hindi mga abogado. O kaya ayan, ito, nandito tayo ngayon. The raison d'etre of the judiciary is to complement the discharge by the executive and legislative of their own powers to bring about ultimately the beneficent effects of having founded and ordered our society upon the rule of law. Mr. President, distinguished colleagues, the institution that is the Supreme Court, together with all other courts, has long held and been entrusted with the judicial power to resolve conflicting legal rights regardless of the personalities involved in their suits or actions. The court has dispensed justice over the course of time, unaffected by whomsoever stood to benefit or suffer therefrom, unafraid by whatever imputations or speculations could be made to it, so long as it rendered judgment according to the law and the facts. No one is above the law or the Constitution. This is a basic precept in any legal system which recognizes equality of all men before the law as essential to the law's moral authority and that of its agents to secure respect for and obedience to its commands. Perhaps there is no other government branch or instrumentality that is most zealous in protecting that principle of legal equality other than the Supreme Court, which has discerned in its meaning and ramifications through its application of numerous cases, especially the high-profile kind in the annals of jurisprudence. The Filipino nation and its democratic institutions have no doubt been put to a test once again by this impeachment case. Accordingly, the court resorted to no other than the Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po salita sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema. Ayan, pag-abogado, ganyan. Hindi po tangina. Pag tumakbo ka ng matulin, pag natibo ay malalim, gago. Tangina mo, may sapatos na nga naman ngayon. Mas matanda pa si Marcoleta sa'yo, pero alam ni Marcoleta na sinong gagong tatakbo ng matulin ng nakayapak. Tayo nang yan, magsapatos ka. Hindi ka matitibo. Anak ng tinapay ka. Tanginan to si Tito Soto eh. Dinadaan nyo kasi lahat sa joke. Tanginan nyo, kala nyo nagbubulagaan pa rin kayo dyan eh. Hayop talaga naman. O ganito, magpaliwanag pag abogado. Eh putangin na pag nag-aabogaduhan. Madami na akong mga desisyon na ginawa para sa mayorya. At oftentimes, tama ako. Di putangin na mo, ikaw na. O di ikaw na tama. Eh paano ngayon? Mali ka. Oh. Baka tama ka lang kasi gusto mo lagi kang tama. O kaya baka may tama ka. Oh. Kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin to? Ano nga ba ang pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga maestradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Hindi ba? Ayan yung subalit ngayon, tila nag-iba. Yan yung sinasabi natin, mga bossing, na double standard. So, mantakin mo ha. Meron na rin isang impeachment na napigilan dahil sa temporary restraining order ng Supreme Court at dahil na nga dito sa binabasa ni Chis Escudero. Wala namang ganitong issue nun na parang magugunaw na Pilipinas. Ganon din naman, pera din naman ng gobyerno yung pinag-uusapan nun, pero nairaos naman natin. O bakit ngayon ang daming umiiyak? Kasi si BP Sara yung involved na putya yan. Alam din naman ng lahat ng mga Pilipino na kung merong magnanakaw, kayo yun, hindi si Inday. Diba? Oh, so ayan yung sinasabi ni Chis Escudero dito na masyado kayong bias. Huwag kayong bias. Kung maingay kayo ngayon, sana nung kay Davide, maingay din kayo noon. O pero bakit ngayon lang kayo maingay? Kasi nga si Inday Sara
yung inyong gustong hindi na makatakbo sa any position sa gobyerno. Bakit? Kasi mga Duterte, kalaban ng mga adik, pusher, kriminal, kuratong baliling, kurakot, lahat ng mga NPA, o yan, masasabi ba natin na lahat ng pondo na umiikot para dito sa impeachment na to, napakalaki ng posibilidad na galing yan sa kasamaan, yung pera na pinaiikot ngayon? Sino ba magbebenepisyo kung mawawala si BP Sara sa paglilingkod bayan? Sino magbebenepisyo? Unang magbebenepisyo, mga komunista, mga makakaliwa. Kaya nga putang ina singiwi. Putang ina yan, lalo na baka yung nguso niya mapunta na sa likod sa kakareklamo Kaya nga reklamo yung makabayan. Kasi gusto ng makabayan na mawala si Inday para maging komunista tayong lahat. Gusto ng mga makakaliwa na sila ang gobyerno. Kaya nga, sino pa ang mga galit na galit? Yung mga drug lord, yung mga pusher. Yan ang mga galit na galit. Kasi nga, kalaban yan ng mga Duterte. Yung mga kurakot. Kita mo. Bakit ba nagsimula itong pagbanat nila kay Inday Sara? Hindi ba si Pangulong Duterte, binabanata ng Congress, pinakakadiri daw at pinakamarumi na ahensya ng gobyerno. Puros kawatan daw yung mga tao dyan. Kita mo, hindi ba? Ayaw nila sa mga Duterte kasi nabibisto sila ng mga Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Kaya ganyan. Posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. As Senate President and as a member of this chamber and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority. Do you hear this congressman cite some jurisprudence from the Supreme Court? Narinig mo sila magganito? Wala. Narinig mo yung mga pukin ng inang mga komunista na yan na nagsasite ng mga ganito? Wala. Ito, may pinaghuhugutan. Itong si Cayetano, itong si Senate President Jesus Cordero, may pinaghuhugutan na nangyari na nung nakaraan. Pero itong mga kupal na mga komunista, kupal na mga congressman na mga kawatan, ang pinanghuhugutan niyan, putyang inang yan, yung takot nila na pag nanalo si Inday, putya, lahat ng mga demonyohan nila ma-expose. Yun lang yun, mga bossing. So they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at that time. The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. It is plain arrogance or if at all, a power play. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I make these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher,
more supreme than that of the Supreme Court. Diba? Ayan yung isa sa gusto ko sa sinabi ni Jesus Cordero. English kasi. Pero intindihin natin. Ang sabi niya dito, ang daming mga legal luminaries, ang daming mga academes, ang daming mga self-proclaimed political analysts at experts na nagsasalita tungkol dito. Putang ina nyo, di sana nag-apply kayo sa Supreme Court. Di sana pumasok kayo sa Supreme Court para kayo yung nagdidesisyon. Hindi kayo nagdidesisyon eh. Hindi kayo kasama sa deliberasyon. Hindi kayo kasama doon sa paghihimay-himay nung instances. Tapos, nagsasalita kayo. Sabihin na natin, ex-Chief Justice ka. Anong ibig sabihin? Hindi ka na pwede magkamali? Mabango tae mo? Pag tumae ka at hinawakan mo, inamoy mo, amoy angel's breath yan. Hindi ba? Hindi pwedeng gano'n na porket dati kang justice, tama ka na. Hindi ka kasama doon sa grupo nung naghimay-himay nung issue na yan. Mantakin mo, unanimous, lahat sila pumabor sa pagbasura ng impeachment. Tapos mas magaling ka. Kung kinang ina mo ka, sino ka? Si Carpio? Si Monsod? Ano ka mas magaling ka kaysa doon sa 15 justices? Ulul! Nyo. Kung gusto nyo naman pala na magdesisyon, pumasok kayo sa Supreme Court. Yung mga Chief Justices na retired na, kung gusto nyo, putang ina, mag-unretire kayo, bumalik kayo sa Supreme Court. Para lahat ng statement ninyo, merong bilang. Walang bilang statement nyo, hindi naman kayo taga-Supreme Court. Tapos lahat kayo, mga anti-Duterte pa. Tangina nyo. Miyembro po ba sila ng Supreme Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Alam ito. Noon ko pa yan sinasabi sa inyo. Maraming mga abogado dyan, naggagaling-galingan, sina nag-i-interpret. Di ba? Tingnan ninyo. Di ba may dalawang abogado, parehas silang magaling. Yung isa nasasakdal, yung isa nagsasakdal, nagdidemanda. O kaya nag-aakusa. Nasasakdal at saka nag-aakusa. Hindi ba parehas silang magaling na abogado o parehas silang matalino? Paano natin nalalaman kung sino yung panalo sa kanila? Merong judge. At yun ang Korte Suprema sa awayan ng mamamayang Pilipino, ni Inday Sara, ng Congress at ng Senate. Merong isa na kataas-taasan na magsasabi kung sino yung tama sa mga loko-loko na yan. At yun po ang Korte Suprema. Ngayon, mga bossing, kung ang Korte Suprema hindi natin irerespeto, di pati yung mga kaso wala na rin irespeto. Pati yung mga nag-hearing sa RTC, wala na ring respeto. Kasi pagka hindi pabor sa'yo yung desisyon, tangina, nabayaran yung judge, ganun kaagad nasa isip nyo. Hindi ba? Di naintindihan nyo na ngayon. Yan yung sinasabi ni Cheese, na it's the Supreme Court. Sila ang nag-i-interpret ng batas, sila ang nag-i-interpret ng ebidensya at nagsasabi sino ang may sala, sinong totoo, sino ang mali. Hindi presidente. Supreme Court. Kaya makinig kayo. Huwag kayong epal. Straight, for example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking in the past and have borne the brunt of this. Sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yun. Okay lang sa kanila. Hindi naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit, hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi pa final. Kapag ka-convenienteng yung mga salita pa. Yun ang sinasabi ko, mga bossing. Impeach Sara now. Impeach. Gusto nyo, i-impeach na kagad ng Senado si Sara ngayon. May sistema at proseso yan. Hindi ba? So ngayon, hindi ginagawa ng Senado. Galit na galit kayo sa Senado. Ang sabi nyo sa Senado, Supreme Court lang ang makakapag-desisyon.
nagdesisyon ngayon yung Supreme Court. Mas matindi pa sa fourth tweet yung binitawan ng Supreme Court. Ngayon, ayaw nyo. Gusto nyo, wait lang, antayin natin. May motion pa. Tangina ninyo, si Pangulong Duterte, meron din siyang motion. Motion to motion for reconsideration, and nagre-request siya na humarap siya sa local judicial authority. What happened? Nandun siya sa Hague ngayon. Di ba? Hindi kayo gusto nyo agad-agad pagka pabor sa inyo, pero kapag hindi pabor sa inyo, ayaw nyo. Ang inang mga double standards yan. Pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag hindi naman, ay hindi rin. Hindi po ganun dapat yon. Hinihiling nila ngayon sa Senado na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain. Sabi nila, wala naman mawawala eh. Wala naman mawawala kung antayin natin. Anong walang mawawala? Tanginan nyo, hindi na nga nakamove on yung Pilipinas dahil sa hayop na impeachment na yan. Ang dami nang nawawala. Pati mga pagkakaibigan nawawala dahil dyan. Kaya yung mga nagre-request niyan, alam mo na. Alam na kung sinong mga kakampi ng mga yan. Komunista, makakaliwa, yung makabayan, yan ang kakampi ng mga yan. Ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng naipaliwanag na kanina, kaugnay ng motion na pinagbobotohan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. In the past, it was also said, nauna nagsalita si Senator Bato, bawal daw at walang karapatan mag-motion ang sinumang Senator Judge. Dahil trabaho daw ng depensa yon. Bakit yung mga parehong tao yung pinag-uusapan? Dapat maghain tayo ng motion for reconsideration. Hindi ba trabaho din ng prosecution yon? Hindi naman po pwede. Na pwede lang pag kayo, hindi na pwede pag iba. Now the prosecution has actually filed a motion for reconsideration, and rightfully so, and not by this chamber. Noon kapag nung bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara, pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin yan. Na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin. Na yung kontra at pabor kay Vice President Sara Duterte, hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng nakapiring ang mata ang simbolo ng ating hustisya na humahawak ng espada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay. Dahil wala po dapat kinikilala ang hustisya na personalidad. Sino man ang nasasakdal, dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Sabi din nila, will of the people daw ito. Sino ba si people? Balikan po natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandrino versus Manuel Quezon, pinag-aaralan po ito ng mga first-year law students. Quote, the judiciary, under its powers to interpret the Constitution and the laws, has the duty and the right to declare what the will of the people is as expressed in the fundamental law of the land. Hence, where the acts of the executive or legislative departments violate the will of the people as expressed in the organic law of the land, it is the sworn duty of the judiciary to interpret and to declare that will of the people and the right of the citizen has been violated and or transgressed. Allow me to answer a few more, Mr. President, Your Honor. As I stated earlier, sabi ng ilan, hintayin natin na maresolbahan ang motion for reconsideration. Pero dun sa parehong araw na naghain ng motion for reconsideration ng Kamara, nagsalita ang tagapagsalita ng Korte Suprema at sinabing immediately executory pa rin ang desisyon. Sinahit ko rin kanina ang Section 1, Rule 16, AM number 10-4-20 ng Supreme Court na nagsasabi na ang resolusyon ay magiging executory lamang kapag ka ito'y nagkaroon ng entry of judgment, maliban na lang kung sinabi sa desisyon na ito'y immediately executory na siyang nangyari sa kasong ito. Binanggit din kanina ni Senator Cayetano ang Section 4, Rule 39 ng Rules of Court na nagsasabi na immediately executory ng mga desisyon ay hindi kailangan maghintay na maresolbahan anumang apela o motion for reconsideration. Yun ang hindi din na naiintindihan. Immediately executory, agad-agad, ngayon na. Ibig sabihin, hindi na rin magbabago isip nila. Sinong gago ang nagdesisyon na tapos babaguhin din niya? Kaya nga niya pinagagawa ngayon na kasi emergency yan, now na. Gawin nyo na. O may motion sila, wala akong pake. Gawin nyo na yan, ngayon na. Yung motion nila, may dadaan yan sa proseso. O basta ang unang utos, now na, ngayon na. Hindi naman nakalagay doon na immediate executory
hanggang until merong mag-file ng ng motion for reconsideration. But until then, gawin nyo na yan. Walang ganun eh. Sana, di ba nilagay ng mga judge yun na alam naman nila na mag-motion for reconsideration yung mga buwaka ng inan yan eh. O anong sabi ng, di sana nilagay ng Supreme Court doon na itong decision na ito ay pwede nyo nang gawin. Oo, pero kung motion for reconsideration, mag-antay kayo. Oo, pero pag hindi nag-motion, karnain nyo na. Wala namang ganun sinabi ang Senate ay ang Supreme Court even if alam nila na magmo-motion for reconsideration yung mga tolongges na yan eh. Ibig sabihin yun na talaga desisyon nila. Yun yung hindi maintindihan ni Risa Ontiveros, ni Bam Aquino, ni Lacson at saka ni Tito Soto. Tsaka ni Kiko Pangilinan. Yun yung hindi nila maintindihan na hindi ito katang isip lang. Sinong tatanga-tanga ang nagdesisyon tapos pinamamadali yung pag-execute ng decision tapos magbabago din ang isip nila. Walang ganun. Sa mundo ng mga tanga, sa mundo ng mga ogag, sa mundo ng mga inutil na katulad ni Risa Ontiveros, gumagana yan. Pero sa totoong mundo, ayan, hindi yan gagana. Kaya nga, sinasabi nga ni Marcoleta na sa tanda ko na to, I am a litigator and nakabantay ako sa mga jurisprudence. Sinabi ko dito na wala pa ng unanimous decision ang na-turn over. Kaya nga ito si Risa, may mga sinight, dalawa, mali-mali pa. Na pa siya, itinama pa siya ng Korte Suprema. Diyos ko po, nakakahiya. Tangina kasi, nagmamatali-matalino. Sinabihan nga ni Duterte ng guilt is personal. Hindi niya naintindihan. Tapos nagtatali-talinuhan. Diba? Guilt is personal. Yes, it's very personal. Gaga. Yung kasimple-simpleng kasimple-simpleng term sa batas, hindi mo naintindihan eh. Tapos gusto mo pa maging presidente someday. Ay talaga ni Trillanes, pinagli kayo sa bulok na itlog. Wala kayong silbi parehas. Nakabinbin, ginagamit din ang operative fact doctrine. Ang operative fact doctrine po ay exception sa rule ng null and void ab initio. Ito po ay hindi rule, ito ay exception sa rule. Gamit po ang sinulat na desisyon ni Justice Tony Carpio sa League of Cities versus... Ayan, napakaganda nitong mga sinasabi dito ni Escudero. Pero ito yung kay VP Sara ha. Ito yung mga nag-yes. Ayan, at ito yung mga nag-no. Tanginan yan, lilima na lang sila. Iniwanan pa sila nung isa. Ina nyo. Wala na kayo, magano na kayo. Magtanim na lang kayo ng kamote. Magtanim kayo ng kamote, tapos kainin nyo, tapos pag umutot kayo, ipaamoy nyo sa isa't isa. Dahil pare-parehas kayong mga bugok. Diba? Ito yung sinabi pa ni Marcoleta. Ang sinasabi po ng mga ibang kasama natin, magpapile pa naman ng motion for reconsideration. Bakit hindi natin hintayin? As I said, Mr. President, if you are a practicing lawyer worth your salt, you are confronted with a unanimous decision of the Supreme Court. In a firm voice, it says this is unconstitutional, void ab initio, violative of due process, and the Senate never acquired jurisdiction over this. And it is immediately executory. Immediately executory. Immediately, anong ibig sabihin? Anong hindi nyo maintindihan sa agad-agad kailangan execute? Ibig sabihin, pag ganyan, putang ina, ine-expect na nila yung motion for reconsideration nyo, hindi na bago isip nila. Yun yung pinaiintindi sa mga kukotin yung mga putang ina, walang mga laman. Hindi na yan magbabago isip ng Supreme Court. Kalinaw-linaw nung ruling nila, immediately executory. Babagoyin. May motion for reconsideration? Oo nga, pero putang ina. The fact na sinabi nila tong mga ganitong mga kataga, ibig sabihin, puta kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi na magbabago yung decision nila. You can always request. Halimbawa, binasted ka nga. Pwede kang magsabi na wag mo kong bastedin, parang awa mo na. Pwede kang mag-appeal. Pero the decision is final.
Wala ka nang magagawa ron. Yun yung sinasabi dito ni ni Marcoleta, mga engot kayo talaga. Parang sinasabi niya sa'yo, wala ka ng room mag-file niyan. Is anyone expecting that even one soul of the members of the Supreme Court will reverse himself? We cannot depend our action, Mr. President, on the fortunes of litigation. Naalala ko pa nga po doon sa kaso ng Francisco versus House of Representatives, the former Chief Justice Renato Puno, in his separate concurring opinion, naalala ko po ang sabi niya, with the possibility of 2 impeachment complaints reaching the Senate, the good Chief Justice said that the Senate, in the exercise of its primary jurisdiction, can decide the question of whether or not the 1-year bar rule has been violated or not. The Senate can even decide if on its face the impeachment complaint has no legal basis. At ang sabi pa po niya doon, Francisco versus House of Representatives, sabi pa niya ron, if the Senate finds that the 1-year bar rule is violated, or that the impeachment complaint has no legs to stand on, that will be the end of the entire controversy. He was saying that, let's give all the remedies available to the House and the Senate because of their primary jurisdiction. But when the case is ripe for judicial determination, it was the view of the former Chief Justice that the Supreme Court at that time, and only at that time, when it can speak with great moral authority in order to compel the loyalty, the respect, and the obedience of our people. Mr. President, when the Supreme Court negates the actions of a co-equal branch of government, it does not assert its superiority. Instead, it upholds the supremacy and the dominance of the fundamental law of the land, the Constitution. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law, it says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. Galing, di ba? Anong hindi nyo naintindihan doon, Soto, tsaka Lacson? Tangin ang tatagal nyo na dyan. Anong ginawa nyo dyan? Nagbutas lang kayo ng bangko. Ito ito gayahin nyo, si Marcoleta, walang listahan. Ito si Risa Ontiveros, may chat GPT na, mali pa. Sabi ko nga, minsan ka lang nagsinungaling, kasinungalingan pa. Ay na, ito si Marcoleta, walang sulat. Pucha yan, ang tanda na niyan ilang taon na yan, nakatayo yan, 6 na oras, 7 oras. Putik yan, pinaglaban niya talaga yan. Tayo na, yan ang matapang na matagal na sana to. Pangalawang term na sana to, sayang. Sayang. Di ba? Ito, gigil na gigil. Nakakahiya. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. Tangina mo ka. Tangina mo ka yan, no? Sabi ko nga sa'yo every time na nakikita kong umiiyak itong mga hayop, itong mga hayop na ito, every time nakikita kong umiiyak itong mga ito, putang na talagang sabi ko nga, ang galing talaga ng Banateros. Kung hindi dahil sa Banateros, kay Pastor Apollo Quiboloy, sa mga abogado, petitioner, gumawa ng petition, nagsampa doon sa Supreme Court, putang yan ibig sabihin, talagang galit na galit to kung sino man ang nagsampa ng temporary restraining order at certiorari na yan. Pero yung mukha niya talagang ngiwi-ngiwi. Sa sobrang galit niya, talaga naman. Inanto. Ang sarap magmura pagka itong mga to yung minumura mo. Oo. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Ayun, maganda. Ang ganda kung Duterte Senate sila, ang saya-saya namin, di ba? Sana nga. Sana minsan lang naman magsalita tong singiwe. Sana naman magkatotoo na Duterte Senate talaga ang Senado. Sana magkatotoo yun para putangin na lalong atakihin sa puso kasi sabi nila stroke daw to Tayo na sabi ko pag itong mga to namatay, good riddance. Nakaalwan ng Pilipinas na bunutan ng tinik pag nawala itong mga salot na to. Oo. Ano haka na naman gago? Taloon ng mga salot talaga yung mga hayop na yan. O tinan mo yung mga itsura, gigil na gigil. Kung totoong Duterte Senate ang Senado, mas mabuti yun. Sana sa lahat ng kasinungalingan mo yan ang tama. Para matapos na problema ng bayang Pilipinas, at least kahit papaano, may pag-asa tayo. Kasi basta may Duterte, may pag-asa. Pero basta may komunista, utang mga salot sa lipunan yan. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsenti
at tagakubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Tangina mo. Anong krimen? Wala nga kayong napatunayan. Hayop ka. Paano krimen? Paanong krimen, ateng? Tangina, ang magsasabi lang na kriminal si Inday Sara, impeachment court. At the fact na walang impeachment court, you are innocent until proven guilty. Tanga. Tangina ka, nag-congressman ka, simple-simpleng ano ba tawag dyan? Yung simple-simpleng presumption of justice. Presumption of innocence. Hindi mo alam, hayop ka. Tangina ka. Ang pandarambong ng 612 million pesos. 612 million pesos. Tanga. Wala kayong napatunayan. Tangina, magpiyatos-piyatos kayo hanggang gusto nyo, hanggang ikamatay nyo. Hanggang ganyan na lang kayo, hanggang speech, hanggang paawa. Pero sorry na lang, better luck next time. Hindi araw-araw Pasko. Grabe naman kayo, sinagad-sagad nyo naman kasi. Pinadala nyo si Pangulong Duterte sa Dahig. Pinakulong nyo si Pastor Apollo Kibuloy. Butangina, gusto nyo naman pati si Inday Sara ma-impeach. Grabe naman kayo. Grabe naman, pagka medyo gumawa ka ng kasalanan, huwag naman sagad-sagarin. Oo, kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Gago. Anong inabuso nila? Putangina, sumunod lang sila sa utos. Pag sumunod sa utos, lumabag na sa ano yun? Umano sa kapangyarihan yon, umabuso na sa kapangyarihan. Disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. Ginamit na naman yung tao, gago. Pag pumunta ka nga dyan sa Mega Mall, walang magpapapicture sa'yo, makatadyakan ka pa sa mukha, dumiretso yung bibig mo eh. Will of the people ang sinasabi mo. Ano bang ano nyo? Ano bang tawag dito? Sektor ng Pilipinas na nire-represent nyo? Akbayan. Putangin na. Lahat na magkakaakbay sa Pilipinas, gago. Ilan lang kayo magkakaakbay eh. Ang ina nyo, gusto nyo naman lahat ng Pilipino, kayo na naman ang spokesperson, visit kayo. Ang dami ng gigil na gigil sa inyo. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Yun naman pala eh. Hindi naman pala. Miski ako eh, ha? Hindi pa naman pala siya nakakalusot eh. Ba't nagagalit ka? Saka ka na magalit pag nakalusot na. Hindi pa pala nakakalusot eh. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Sige, maningil ka parang Bombay. Ang inan to, dinami na naman yung taong bayan. Ito, pakinggan nyo si Claire Castro, ha? Meron na naman siyang ano. Sagad-sagarin na natin. Ito si Claire Castro. Meron daw siyang masasabi tungkol sa impeachment. Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting that principle of legal equality. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. Bilang isa rin. Buta ka naman, tatanong ka na naman. Ikaw, ikaw ba si Tandang Pananong? Puro ka na naman tanong, Claire. Anong sinasabi mo namang, naging taga-abot nga ng baso ni Lisa Marcos yan, si Cheese. Di ba? Putang ina, alipin nyo yan. Ba't hindi nyo kayang pasunurin? At saka, teka, Claire Castro, di ba nung nakaraan sinabi mo na kung ano yung desisyon ng Supreme Court sundin? Bakit nagre-react ka? Abogado ka pa naman. Bakit iba yung sinasabi mo pag spokesperson ka, iba rin sinasabi mo sa vlog mo? Mag-video ka na lang, kumanta ka na lang ng Dancing Queen na wala sa tono. Putang ina, sa lahat ng ginawa mo, yun yung pinakatama. Mali ang tono mo dun, ha, pero yun yung pinakatamang ginawa mo. Kumanta ka na lang, huwag ka nang nagbibigay ng reaksyon, putang ina.
Luka-luka lang ang gagawa ng mga ganyan. Yung kakanta ka ng ganon, birit na birit ka, kala mong ganda-ganda ng boses mo. Sa harap ng mga tao na ano ka pa naman, nasa special function nyo pa naman yan ng bilang isa kang isa kang ASEC ba yan? Spokesperson ng Malacanang, tas putang inang yan. Ikaw lang ang natutuwa sa kanta mo. Pero sa totoo lang, yun lang yung ginawa mong maganda sa buhay mo. Ituloy-tuloy mo yan, Claire. Abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to ha. Feeling mo, putahin na mo. Feeling mo lang. Walang iya ka naman, oh. Feeling mo lang yan, ha. Hindi yan feeling ng iba. O, sige. I-dismiss. Pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Gusto daw i-dismiss. Gusto daw nilang i-dismiss. Tanga talaga ang putang ina nito. Unang-una sa lahat, pinadi-dismiss yan ni Bato de la Rosa. Di sana dinismiss na nila noon. Pero ano sabi ni Cayetano, wag i-dismiss, i-remand natin. Balik mo na lang kasi may mali doon sa sistema ng pagpa-file nila dito sa atin. Oo. Tapos hindi ba pinadi-dismiss ulit ni tawag dito ni Marcoleta with all the supporting speeches. Privilege speech. O anong sinabi nila? Wag dismissal, archive. Sinasabi mong gusto na talaga nilang i-dismiss yan. Putangin na mo, 2 beses nang pinadi-dismiss yan, hindi nga nila dinismiss. Paano mo sasabihin gusto nilang i-dismiss? Actually, pwede nga nilang i-dismiss yan eh. Dahil nga may utos na korte eh. May utos na korte, hindi pa nga nila dinismiss eh. Paano mo sasabihin na gusto nilang i-dismiss? Nagtatago lang sila doon sa desisyon. Bobo talaga itong putang inang babae na ito. Kung gusto mo talaga na i-dismiss yan, the fact na may decision na from Supreme Court, makakapagtago ka na sa decision ng Supreme Court, they could have dismissed it. They did not. They archived it. It's not dismissal. Inutil ang putang ina. Minsan ka lang mag-a-analyze, mali pa eh. Korte Suprema ang senator judges dahil kung tutuusin, hindi lang pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide. Gago, di ba? Tingnan mo gano'ng kabobo to si Claire. Antayin daw yung Supreme Court na mag-decide ng final na. Putangin na mo, hindi po pa naintindihan na final na yung decision nila. May motion for reconsideration, oo. Pero hindi mo ba napansin na final na yung decision nila? Tanga ka talaga? Ba't ka pa mag-aantay kung final na yung decision at kung Supreme Court di naman na magdidesisyon, nag-decide na yung Supreme Court, eh di sundin mo na yung Supreme Court una pa lang. Boba ang pucha. Inan to. Bobo talaga mag-analyze tong tokmol na to. By the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Gago, may utos eh. Tanga, may utos eh. Ang mahirap nun yung in-archive mo tas walang utos. Di ba? Yun ang mahirap doon. Eh, may utos eh. So, in-archive nila. Actually, dismissal nga yung gusto nila. In-archive na nga lang, parang hindi, pangit naman kasi kapag dismissal, pinatay mo na pag dismissal eh. Di ba? Ang archiving, hindi pa yan naman, sabi nga ni Chis, di ba? Meron pang remedyo yan. Pag nagdesisyon yung Supreme Court, may remedyo kung ano dyan. Senado, huwag ka magmagaling. Oh. So, paano yan pagka biglang ni-reverse, no? Tapos, biglang nag-convene as impeachment court ulit yung Senate. Anong masasabihin nyo? Anak ng tokwa talaga to si Claire Castro. Giit din ni Castro, hindi dahil archive na, ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang Yun naman pala eh. Yun naman pala eh. Hindi pala ibig sabihin ng archive na, patay na. Isinantabi. O di habang nag-aantay ng desisyon, isinantabi. Ano pa reklamo nyo? But again, kahit na umebak ka ng bubog, Claire Castro, alam nyo yan bilang abogado na kapag ka unanimous decision, hindi na yan nagpo-push through. Tsaka,
ilang buwan na lang. Ano ba ngayon? September, October, August, September, October, November, December, January, February. 7 months na lang makakapag-file na sila ng bago. Hanggat mayroong temporary, hanggat mayroong TRO, hanggat mayroong motion for reconsideration na i-file dyan sa Supreme Court, putsang ina, hindi sila pwede mag-file ng panibagong impeachment. O kasi nga, yung unang impeachment, hindi pa nare-resolba. Ganun ba gusto nyo? Imbis na makapag-file na kayo ng kaso sa February ng panibagong impeachment, pwedeng gamitin din ng mga senador yan na, ba't may impeachment na naman? Hindi pa nga sumasagot yung Senate, yung Supreme Court. Naka-archive nga, yung articles of impeachment ng 2025. Hindi na pipwede yan. Ano yun? 2 impeachment? Ang didinggin natin, paano kung nag-rule ng nagbago ng desisyon yung Supreme Court o di 2 impeachment yung hearing natin? Mga tanga kayo. Kung gano'n ang gusto ninyo at bininbin yung motion for reconsideration ng Supreme Court, bininbin ng 2 taon yan. O di 2 taon na walang impeachment na bago. Bobo ka talaga eh. Wala kang utak talaga, Castro eh. Hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise. Obvious din naman na si Kiko, si Bam, si Risa, kalaban din ng bise. What is wrong with that? Kung meron kakampi, meron din naman kalaban. Ano masama ron? Bopols ka talaga, Claire. Huwag ka na. Mas magaling pa sa yung mga vlogger. Di masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, managot. Tangang putang ina mo, paano nga mananagot? Paano mananagot? Paano nga mananagot? Wala nang korte. Pero hindi ba, naisip niyo ba yun? Naisip niyo ba yun? Alam niyo ba kung gaano rin katagal yung mga motion for reconsideration na yan? Nabibinbin yan minsan 1, 2, 3 taon, hindi na didesisyonan kagad dyan. Meron na kasing unang desisyon. O imagine, meron silang motion for reconsideration. Magfa-file ulit sila ng kaso for impeachment ng February. Let's say for example, makakapal ang mukha nila talaga. At mag-impeachment ulit sila. So paano yun? Pwedeng i-deny ng Senate yun. Bakit? Meron pa kayong active motion for reconsideration. Di ba? Antayin muna natin yun. Huwag tayo magmadali. Di ba? Huwag nating madaliin yung sistema eh. May motion for reconsideration sa Korte Suprema eh. Antayin natin yun. Tapos paglabas nun, doon tayo magdi-decide ha. Hindi ba ganun ang gagawin? So wala nang susunod na impeachment yan. So itong pag-archive, mga bossing, mas nakasama pa yan. Bakit? Mas nakasama pa yan dahil dun sa motion for reconsideration nila na alam natin na ibibinbin na yan ng Korte Suprema hindi sila pwede mag-file ng panibagong impeachment kasi active pa yung 2025 impeachment. Agoy. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Ayan, maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. Yung mga hindi pa nagla-like, nag-share, mag-like and share, hindi nagko-comment, mag-comment kayo. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. Dahil pag di kayo nag-subscribe, bahala kayo. Baka mabahog kayo. Magandang gabi mga bossing, mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera
pera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.